Ako si Lucas, 26 na taong gulang. Hindi ako madaling takutin, pero may isang gabi na halos mamatay ako sa takot. Isang imbitasyon mula sa isang taong hindi ko lubos na kilala na nagdala sa akin at sa kaibigan kong si Paolo sa isang baryong puno ng dilim. Doon namin nakilala si Aling Carda, ang matandang babae na akala namin ay mabait. Pero siya pala ang leader, ang isang kultong kumakain ng laman ng tao. Nasa isang lumang palengke kami ni Paolo, naghahanap ng makakain. Napansin namin si Aling Carda, nakasuot ng puting duster na may mantsa ng hindi ko alam kung dugo ba o uling. Lumapit siya sa amin at nagtanong kung taga saan kami. Pagkatapos, inanyayahan niya kami sa isang espesyal na hapunan sa baryo nila. Libre ang lahat, iho. Mga kakaibang putahe, dapat nyo matikman. Wika niya, sabay ngiti na may nakikitang itim sa gilid ng mga ngipin. Si Paolo na mahilig sa food trip, agad pumayag. Ako, medyo nagdalawang isip pero sa huli, sumama na rin ako. Bandang 6:00 ng gabi, sumakay kami sa tricycle na pinadala ni Aling Carda. Ang daan ay paikot, pero masukal na kagubatan at tila palalim ng palalim. Walang street light at parang naliligaw kami. Ang hangin ay sobrang lamig at sa bawat kanto may mga anino sa mga puno na tila sumusunod sa amin. Pagdating namin sa baryo, kakaibang katahimikan ang bumungad. May mga nakasabit na anito at lumang palamuti. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at pawid, pero karamihan ay parang luma at nilulumot. Dinala kami sa malaking kubo sa gitna ng baryo. Doon may nakahain na mga putahe, adobo, dinuguan at kung ano-ano pang ulam na may kakaibang amoy. May mga taong nakaupo na parang sabik na sabik sa pagkain. Nang kumain kami, may napansin akong kakaiba. Ang karne sa mesa ay may kakaibang tekstura, hindi baboy o manok. Ang lasa nito malagkit at parang hindi ko maintindihan. Si Paolo, kahit medyo nagtataka, tuloy sa pagkain. Habang kumakain kami, napansin kong lahat ng tao ay nakatitig sa amin, nakangiti at tila may hinihintay. Lumabas si Aling Carda, dala ang malaking palanggana. Doon, nakita ko ang mga piraso ng laman na parang tao. May daliri, may balat, at may mga buhok pa. Halos mamatay ako sa takot. Mga iho, kailangan nyo lang sumama sa seremonya para maging isa na kayo sa amin. Sabi ni Aling Carda na may malamig na boses. Nagkatinginan kami ni Paolo. Ramdam ko ang kabog ng puso ko. Sinubukan kong kumalma, pero nagpa siya akong tumakbo palabas ng kubo. Habang tumatakbo kami, narinig namin ng sigawan at halakakan ng mga taga-baryo. Ang ilan sa kanila ay naglabas ng mga kutsilyo at sibat, at ang iba ay parang nag-iba ng anyo. Ang mga matay nanlilisik at ang balat ay nagkulay abo. Pumasok kami sa gubat. Walang patutunguhan, basta tumatakbo lang. Ang mga dahon ay nagsasara na parang may buhay. At ang mga sigaw ng mga taga-baryo ay papalapit ng papalapit. Napansin namin ang isang lumang sementeryo sa gitna ng gubat. Doon kami nagtago, pero kahit doon may mga kakaibang anino na parang gumagalaw sa paligid. Dahil sa sobrang gulo, nagkahiwalay kami ni Paolo. Narinig ko ang hiyaw niya sa malayo, pero hindi ko alam kung nasa na siya. Ako naman, nagtuloy-tuloy sa pagtakbo hanggang makakita ako ng isang abandonadong kubo. Sa loob, may mga lumang gamit, mga kutsilyong may tuyong dugo at mga lumang kasangkapan. Doon ko nakita ang mga larawan ng mga taong tila nawala. Baka sila ang dating biktima ng baryo. Bumalik ako para hanapin si Paolo. Sinundan ko ang mga yapak at
narinig ko ang kanyang paghingi ng tulong. Nakita ko siya, nakatali sa puno. Nakapalibot ang tatlong nilalang na parang tao na hindi tao. Mahaba ang dila at may mga kuko na parang pako. Kinuha ko ang isang matulis na kahoy at pinagsasaksak ang isa sa kanila. Natumba ito at parang abo na naglaho. Pinutol ko ang tali ni Paulo at sabay kaming tumakbo. Habang tumatakbo kami, sumikat ang araw. Ang mga nilalang ay nagsisigawan at naglalaho na parang nasusunog. Kami ni Paulo, sugatan at pagod, ay nakarating sa kalsada kung saan may dumaraang truck. Sumakay kami, hindi na lumingon. Hindi ko alam kung buhay pa ang baryo na yon o nawala na lang sa paglipas ng panahon. Pero ang mukha nila, ang ngiti ni Aling Carda, nananatili pa rin sa isip ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Andy, 23. Minsan, sumama ako sa kaibigan kong si Archie sa isang imbitasyon para sa birthday party ng kilala niya. Wala kaming idea na ang bahay na yun ay matagal nang abandonado at ang may-ari ng party ay matagal nang patay. Isang hapon, tumawag si Archie, sabik na sabik. May libre daw na inuman at kainan sa isang bahay sa bayan ng San Alejo. Pagdating namin doon, napansin kong luma na ang bahay, gawa sa kahoy. May nakabukang bintana at malaking kurtina na marumi, parang bahay na mula sa lumang pelikula. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang babaeng nakaputi. Siya raw ang celebrant. Ang ganda niya, pero ang mga mata niya ay tila walang buhay. May ilang tao sa loob, pero lahat sila parang tahimik. Walang emosyon at nakatitig lang sa amin habang kumakain. Walang musika, walang ingay, tanging tunog ng kutsara at tinidor lang ang maririnig. Habang nakaupo kami, napansin ko ang mga nakaupo sa mesa ay parang hindi humihinga. Ang iba, tila nangingitim ang mga labi. Ang mga kamay nila'y malamig nang hawakan ko. Nang lingunin ko si Archie, maputla na rin siya at parang naninigas. Lumapit muli ang babaeng nakaputi. Salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Bulong niya na halos sobrang hina. Pagtingin ko sa orasan, eksaktong 12:00 ng gabi. Biglang naglaho ang mga tao sa mesa at ang buong bahay ay nagdilim. Hinila ko si Archie at pilit kaming lumabas. Ngunit sa bawat pintuan na bubuksan namin, bumabalik lang kami sa parehong sala. Tila paulit-ulit ang lugar. Hanggang sa may narinig kaming malakas na sigaw mula sa babaeng nakaputi. Sa sobrang takot, sinira ko ang lumang bintana at doon kami tumalon. Paglingon namin, wala na ang bahay. Parang usok na naglaho. Hindi ko alam kung totoo ba yun o panaginip lang. Pero hanggang ngayon, tuwing may nag-iimbita sa akin, hindi na ako basta-basta sumasama. Lalo na kung hindi ko gaanong kilala. Matapos yun, may natanggap na text si Archie na mula sa isang unknown number. At ang sabi, salamat sa pagdalo. Hihintayin ko ulit kayong pumunta. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Adrian, 24 na taong gulang, at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Miko. Sa dami ng gala at road trip namin, wala kaming kinakatakutan hanggang sa makilala namin ang isang lalaking nagngangalang Mang Lakdang at maimbitahan kami sa isang pistahan na hindi para sa kasiyahan kundi para sa
dugo at laman. Sa isang maliit na karinderya sa tabing kalsada, habang kumakain kami ng tapsilog, bigla kaming nilapitan ni Mang Lakdang. Payat siya, sunog ang balat at tila may malalim na guhit sa muka. Parang may pinagdaanan, pero may kakaibang ningning ang mga mata. Tahimik lang siya, nakangiti habang ipinagmamalaki ang pistahan sa baryo nila. Sinabi niyang may handaan, mga palaro at sayawan. Si Miko laging sabik sa mga ganitong trip. Agad na tumango. Ako, may konting pagdududa pero pumayag na rin. May malamig na pakiramdam akong gumagapang sa likod ko nang titigan ako ni Mang Lakdang, pero binura ko na lang yun sa isip ko. Kinabukasan, sinundo kami ng luma niyang jeep. Halos puro kalawang ang gilid at may mga lumang anting-anting na nakasabit sa salamin. Habang umaandar kami, unti-unti kaming lumalayo sa kabihasnan. Ang mga bahay ay nagiging mas bihira at ang mga kalsada pakipot ng pakipot at puro damo na lang. Habang tumatagal, parang mas bumibigat ang hangin. Napansin ko ring nawawala ang signal ng cellphone namin. Wala ring nakakasalubong na ibang tao o sasakyan. Ang mga puno ay tila nakatanod at ang paligid sobrang tahimik. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng kagubatan. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng mga tao na nakangiti, pero may kakaibang kutob akong nararamdaman. Ang mga ngiti nila parang pilit at masyadong malaki para sa normal na tao. Mapuputla ang balat nila at may ilan na parang may bakas ng dugo sa gilid ng labi. Na baka akala mo sabaw lang ng nilagang baka. May mga banderitas na kulay kalawang at mga mesa na puno ng karne. Inalok kami ng pagkain pero tumanggi kami ni Miko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang amoy ng karne ay bulok na halo sa dugo. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang sayawan. Ang tugtog ng banda ay parang kakaibang himig na nakakasindak. Parang chant na paulit-ulit. Ang mga tao ay sumasayaw na parang wala sa katinuan. Ang iba'y nakanganga at ang mga mata nila ay halos pawang puti na lang ang makikita. Nagkwentuhan kami ni Miko sa gilid ng plaza. Ramdam naming pareho na hindi normal ang baryong ito. Si Mang Lakdang na kanina'y parang mabait ay tumitig sa amin ng matagal bago kami yayain sa bahay niya. Wala kaming nagawa kundi sumama. Pagpasok namin sa bahay, agad na bumungad ang malansang amoy. May mga lumang itak na may bakas ng natuyong dugo. Sa sahig, may tumutulong pulang likido mula sa isang lumang balde. Luma na. Muntik na akong masuka. Bago pa kami makalabas, bumungad sa likod namin si Mang Lakdang. Ang itsura niya ay nagbago. Kumulubot ang balat. Ang mata'y nagniningning na parang dilaw. At ang ngipin niya ay naging mas matutulis. Hindi na kayo makakaalis. Bulong niya. Agad kaming tumakbo palabas ng bahay. Ang baryong kanina'y masaya ay naging paraiso ng bangungot. Ang mga tao ay nag-anyong nilalang, mahabang dila, matatalim na kuko, at ang ilan ay lumilipad na parang higanting paniki. Magtakbuhan kami sa gubat. Ang hangin ay sobrang bigat at ang dilim ay parang kumakain sa amin. Rinig ko ang mga yapak at ang mga sigaw ng nilalang na sumusunod. Ang mga dahon ay nag-iingay na parang may humahabol sa lahat ng direksyon. Nakarating kami sa isang bahagi ng gubat na puno ng kalansay at buto. May mga patibong na parang hindi para sa hayop, kundi para sa tao. Napansin ko ang lumang kamalig na puno ng mga nakasabit na balat ng hayop at kung ano-anong bangkay na natutuyo. Habang nagtatago kami, 3 aswang ang biglang pumasok. Kinuha ko ang lumang itak na nakita ko at sinugod ang isa sa kanila. Tumalsik ang dugo nitong kulay itim at ang sigaw nito ay parang halakhak na nasusunog na bakal.
Si Miko ay kumuha ng kahoy at pinaghahampas ang isa hanggang sa bumagsak. Pero ang isang aswang ay mabilis. Halos mahawakan nito ang liig ni Miko. Sinaksak ko ito gamit ang kalawangin na itak at tumumba ito na parang lasog ang katawan. Nang makalabas kami, bumungad si Mang Lakdang. Mas nakakatakot at mas malakas. Ang mga mata niya ay nagliliyab at ang mga kuko'y parang bakal. Habang sumusugod siya, napansin ko na malapit nang sumikat ang araw. Sinubukan naming patagalin ang laban. Hinarap ko siya gamit ang itak. Habang si Miko ay naghagis ng apoy mula sa lamparang nahanap namin. Sa tamang pagkakataon, tinaga ko siya sa dibdib. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan habang tumatama ang unang sinag ng araw. Nagsigawan ng mga aswang sa paligid at unti-unting naging abo. Naglakad kami palabas ng gubat, sugatan at pagod. Nang paglingon namin, wala nang baryo. Parang hindi ito kailanman umiral. Naramdaman ko ang lamig ng hangin at alam kong kahit ligtas kami, ang gabing yon ay tatatak sa amin habang buhay. Ako si Ana, 23 taong gulang, at lumaki ako sa bayan ng Dolores, Quezon. Isang lugar na hindi lang kilala sa lambanog, kundi pati na rin sa mga kwento ng kulam at mangkukulam. Hindi ako naniniwala noon, hanggang sa ako na mismo ang naging biktima. Noong isang taon, nakapasok ako sa munisipyo bilang isang contractual staff. Masaya ako kasi sweldo na. May benepisyo pa. Pero sa likod ng kasiyahan, may isang babaeng ayaw na ayaw sa akin. Si Aling Sima. Ang matandang janitress na tahimik lang pero palaging nakatitig sa akin na parang may galit. Akala ko, chismis lang ang lahat. Sabi ng iba, may lahi raw na mangkukulam si Aling Sima. Niloloko ko pa nga yung sarili ko. Ay, baka nagsasabon lang ng mata yan, kaya ganyan makatitig. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Lunes ng umaga, nagising akong parang nabugbog. Ang bigat ng katawan ko. Para akong may lagnat pero wala naman akong sakit. Pagharap ko sa salamin, nagulat ako. May mga pasa sa braso at hita ko. Pero wala naman akong natatandaang nadapa o nauntog ako. Hindi ko na lang pinansin. Pero kinabukasan, nagsimula na akong bangungutin. May babaeng matanda sa panaginip ko na kinakaladkad ako sa masukal na gubat. Paulit-ulit, gabi-gabi, palakas ng palakas ang hagik-gik niya. Habang nilalagyan ako ng abo sa tiyan at likod. Pagising ko, may itim na marka na ako sa katawan. Mainit, masakit, tapos naglalagas na rin ang buhok ko. Nagpunta ako sa albularyo sa kabilang baryo, si Mang Cardo. Pagkakita niya pa lang sa akin, napakunot na agad ang noo niya. May masamang hangin na sumama sa'yo, iha. Pero hindi lang basta hangin. May taong nagpadala niyan. Pinakita niya sa akin ang isang itim na itlog na pinadaan sa katawan ko. Nang mabasag niya ito, puro buhok, kalmot at uod ang laman. Para akong mapapaluha. Sinong galit sa'yo? Tanong ni Mang Cardo. Hindi ako makasagot, pero sa isip ko, si Aling Sima. Araw ng Biyernes, pinayuhan akong wag na munang pumasok, pero matigas ang ulo ko. Pumasok pa rin ako sa munisipyo. Pagpasok ko sa opisina, nandun si Aling Sima, nakaupo sa sulok, nakatitig.
Pero nang mapatingin ako sa kanya, bigla siyang umiti. "Kamusta ang tulog mo, Iha?" Sabay kindat niya. Hindi ko na nakayanan. Umuwi agad ako at nilagnat ng mataas. Kinabukasan, Sabado, dinala ako ng nanay ko sa isang mas kilalang albularyo sa bayan ng Lukban. Doon isinagawa ang pagtatawas gamit ang tingga at kandila. Lumabas ang hugis ng isang matandang babae na may tungkod at kulot na buhok. "May isang matanda na inggit sa'yo, inggit sa kinang mo, sa kabataan mo, at sa kung paano ka pinapansin ng iba. Kaya gusto niyang wasakin ang sigla mo," sabi ng albularyo. Pinagsabihan ako na wag nang babalik sa lugar na yon. Nag-resign ako sa munisipyo pagkatapos ng isang linggo. Hindi na rin nakita si Aling Sima. Sabi ng mga tao, bigla raw itong nagkasakit at nagluksa sa bahay. Ayaw nang lumabas. Ako naman, unti-unting gumaling matapos ang sunod-sunod na paghilot at dasal. Hindi na ako nagdududa ngayon. Totoo ang kulam, totoo ang inggit, at totoo na minsan ang pinakamahina mong sandali ay bukas na pintuan sa mga nilalang na may masamang hangarin. Ngayon, tuwing may makatitig sa akin ng masama, pinagdadasal ko agad. Hindi ko na hinahayaang mahipuan ng masamang hangin ang kaluluwa ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Hindi ko malilimutan ang 18 kaarawan ng pinsan kong si Tricia. Nasa probinsya kami noon, sa lumang bahay ng lola namin sa Quezon. Tuwing may okasyon, doon talaga ginagawa ang salo-salo. Pero ngayong gabi, hindi saya ang naging tema ng birthday niya, kundi takot. Ako nga pala si Miguel, pinsan ni Tricia. Hindi kami madalas magkita, pero close kami noong bata pa kami. Kaya noong niyaya akong umuwi sa probinsya para sa 18th birthday niya, hindi na ako nagdalawang isip. Pagkarating ko sa bahay ni Lola, ramdam kong may kakaiba. Luma na talaga yung bahay. Makaluma ang mga gamit, may amoy kahoy at lumot sa paligid. Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may matang nakatingin sa akin sa bawat sulok. May nagpaparamdam dito, no? Biro ko kay Tricia habang inaayos niya ang mga lobo. Lagi naman, diyan nga sa likod ng kusina, may tumatawang bata raw kahit walang tao. Pagdating ng gabi, dumating na ang ilang bisita, mga kaibigan niya mula sa Maynila. Nagsimula ang party. May kantahan, may pagkain, may mga palaro. Pero nang sumapit ang alas 10 ng gabi, nagsimula ang lahat. Namatay ang kuryente, biglaan. Walang ulan, walang hangin, walang dahilan. Nagsindi kami ng kandila at tinuloy ang handaan sa ilalim ng dilim. Habang inaawit ang happy birthday, may napansin akong isa sa mga bisita ni Tricia. Isang babaeng nakaitim, nakatayo sa tabi ng cake, nakangiti. Hindi ko siya kilala. Pag-ikot ko ng tingin para tanungin si Tricia, bigla siyang naputol sa pagkanta at napasigaw. "Sino yun?" Turo niya sa babae. Paglingon ng lahat, wala na ang babae. Akala namin biro lang, prank lang ng isa sa mga kaibigan. Pero nang muli naming tignan ng cake, may duguan ng marka ng kamay na nakabaon sa gitna nito. Tumilapon ng mga bisita. May nagsisigaw, may sumuka, may tumakbo palabas, ngunit kami ni Tricia at lola niya ay naiwan sa loob. Napansin namin na may sulat sa cake na dati happy birthday Tricia. Ngayon ay isa ka na lang. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nakarinig kami ng halakak ng bata sa itaas. May pinto sa itaas na kumakalabog.
Lahat ng kandila ay isa-isang namatay. Ang buong bahay nilamon ng dilim at malamig na hangin. Sa uli, nakita namin ang refleksyon ng babae sa salamin ng aparador. Nakangiti, duguan ng mata at tila tinitignan si Tricia. Pagkalipas ng 1 linggo, lumipat na si Tricia sa Maynila. Hindi na raw niya kaya tumira sa bahay na yon. At ako, hindi na ako muling sumama sa kahit anong birthday sa probinsya. Hindi ko rin makalimutan ang isa sa mga huling larawan na nakuha sa party na yon. Group photo namin, pero kung bibilangin mong mabuti, sobra ng isa ang tao sa likod. Nakaitim, nakangiti at tinitignan ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Claire. Hindi ako mahilig sa mga party, pero nitong nakaraang buwan, sinamahan ko ang pamangkin kong si Lucas sa birthday party ng classmate niya sa Jollibee mismo, sa isang branch dito sa probinsya namin sa Laguna. Mukha namang masaya ang lahat noong una. May mascot, games, prizes, spaghetti, chicken joy at syempre, ang birthday boy na si Daryl, 7 years old. Typical na Jollibee birthday celebration lang. Pero may isang bagay agad akong napansin. Pagpasok namin, may batang babaeng nakaupo sa sahig sa sulok, suot ang pulang party hat. Pero hindi kumikibo. Hindi siya pinapansin ng staff. Akala ko anak lang ng isa sa mga bisita, kaya hindi ko na pinansin. Habang tumatagal ang party, napansin kong panay ang tingin ni Lucas sa ilalim ng mesa. Para bang may inaabot siya o may kinakausap. Nilapitan ko siya. Lucas, anong tinitingnan mo dyan? Ate, may bata sa ilalim. Gusto niya raw kumain. Napakunot noo ako. Sinilip ko agad. Pero wala namang bata. Huwag kang ganyan ha. Huwag kang mag-imbento. Hindi po ako nag-iimbento. Ayaw lang niyang magpakita sa matatanda. Kinilabutan ako, pero pilit kong tinatawanan. Baka guni-guni lang niya. Baka bored lang siya. Pero napansin ko, sa bawat larong ginagawa sa party, lagi siyang natatalo. Lagi siyang nadadapa. Para bang may humahawak o sumisiko sa kanya. Nag-umpisa na ang part kung saan lalabas si Jollibee mascot. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nagsayaw si Jollibee, pero habang sumasayaw siya, napansin kong lumiliwanag ang ilaw sa gilid ng mascot room, doon banda sa likod kung saan bawal pumasok ang mga bisita. May tumakbong batang babae papasok doon. Hinabol siya ng isang staff, tapos biglang sumigaw. Sino yung batang yan? Wala namang ganyang bata sa guest list. Nagkagulo saglit. Nagpanik ang ilang magulang. Tinignan ng manager ang CCTV. Lahat kami tahimik habang pinapakita ang footage. Kita roon na may batang babaeng nakaputing bestida na sumilip sa gilid ng mascot. Sabay biglang tumagos sa pader. Tumagos na parang multo. Kinabukasan, nalaman namin sa isang dating staff ng branch na may batang na aksidente doon sa dating play area sa likod ng building. Hindi raw naayos ang safety sa isang slide dati at nahulog ang isang 6 years old na bata sa likod kung saan may sirang sahig. Tinakpan lang daw ito ng management at ilang taon na itong tinatago. Simula noon, may report na may bata raw na laging sumasali sa birthday parties kahit hindi naman imbitado. Lagi siyang nakaupo sa sulok. Laging gutom, laging naghahanap na spaghetti. Hanggang ngayon, si Lucas ay tumatangging sumama sa kahit anong party. At ako, tuwing makakarinig ako ng kantang Happy Birthday, napapatingin ako sa ilalim ng mesa. Baka kasi may isang batang nakangiti roon, hawak ang party hat niya at sasabihing, kain tayo.
birthday ko rin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Maris at hindi ko makakalimutan ang birthday ko nung isang taon. Hindi naman bongga ang handaan namin. Pansit, spaghetti, kaunting handa para sa pamilya at ilang kaibigan. Ginanap lang ito sa bahay namin sa Bulacan. Pero ang kakaiba sa birthday na yun ay ang isang regalong hindi namin alam kung kanino galing. Pagkatapos ng salo-salo, sabay-sabay naming binuksan ang mga regalo sa lamesa. May mga damit at notebook. Pero may isang kahon na itim. Walang pangalan kung sinong nagbigay. Nakabalot ito sa pulang laso at may sulat na, "Para sa'yo, huwag mong bubuksan kung hindi pa eksaktong 6:00 ng hapon." Akala ko biro lang, kaya hinintay ko ang 6:00. Pinanood pa nga ako ng mga pinsan ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang kahon. Sa loob, may isang lumang manika. Hindi Barbie, hindi modern. Para siyang antique, yung gawa sa porcelain. Maputlang maputla at kulay itim ang mata. Para siyang galing sa ibang panahon. May kasama ulit na sulat. 1 taon ka lang niyang babantayan. Pagkatapos nun, ikaw na ang magbabantay sa kanya. Tumawa lang yung iba. Akala nila prank lang, pero ako, may hindi maipaliwanag na kilabot sa dibdib ko. Simula ng gabing yun, nagsimula ang mga kakaibang bagay. Madalas akong magising ng 3 a.m. na parang may matang nakatitig sa akin. Lagi kong naririnig ang maliliit na yabag sa kahoy naming sahig. Kahit mag-isa lang ako sa kwarto, minsan nawawala ang manika. Tapos biglang lilitaw sa sala o sa banyo o sa ilalim ng kama ko. Sinubukan ko itong sunugin, pero hindi nasusunog. Para bang may mga bagay na pumipigil. Lumapit kami sa isang albularyo sa kabilang barangay. Pagkakita pa lang niya sa manika, umatras siya. "Hindi ito laruan. Bantay ito. Pero hindi ikaw ang binabantayan niya, kundi ang kaluluwa ng huling may-ari." Eksaktong 1 taon matapos ang birthday ko, nagising ako ng madaling araw at wala na ang manika sa tabi ko. Pero may sulat sa lamesa. "Salamat, ikaw na ang sunod." Simula noon, gabi-gabi na akong binabangungot. Nakikita ko ang sarili kong nakakulong sa loob ng isang kahon. May pulang laso at walang pangalan kung kanino galing. Hindi ko na siya pinagbuksan. Pero tuwing 6:00 ng gabi, naririnig namin ang mga yabag sa hagdan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jeric at itong ikukwento ko ay nangyari sa birthday ng kapatid ko na si Yana nung siya ay 7 years old pa lang. Naganap ito sa loob ng isang subdivision clubhouse dito sa Rizal. Simple lang ang party. May spaghetti, hotdog, party hats, palaro at syempre, clown na inarkila para magpa-games at magpa-magic show. Pero ang hindi namin alam, 2 ang dumating na clown. Mga bandang 3:00 ng hapon, may dumating na isang clown. Makulay ang damit, may bitbit na lobo, masiyahing boses at may karatolang Mr. Bubbles. Sabi ng mama ko, hindi siya ang clown na kinontrata nila. "Hindi ikaw si Tonton, di ba?" tanong ng mama ko. Ngumiti lang si Mr. Bubbles. "Ako ang ipinalit. Hindi makakarating si Tonton. Ako na ang na-assign." Wala naman kaming naisip na masama. Maayos naman siyang nag-perform. Pinasaya niya ang mga bata.
Tuwang-tuwa si Yana at mga kaibigan niya. Nagpakita siya ng magic, gumawa ng mga balloon animals at nagturo ng sayaw. Pero habang pinapanood ko siya, may napansin akong kakaiba. Sa tuwing gagalaw siya ng mabilis, parang hindi normal ang tiklop ng mga daliri niya. Parang mas mahaba at pag natatawa siya, hindi gumagalaw ang mata niya. Laging nakatitig kay Yana. Matapos ang games, bigla siyang nagyayang maglaro ng tagu-taguan. Walang may alam ng larong yon, pero halos lahat ng bata pumayag. Sabi niya, pipikit ang lahat at ang mahuhuling hindi marunong magtago, isasama ko. Sandali lang, masaya to. Bigla akong kinabahan. Sobrang seryoso ng tono niya. Hindi na siya mukhang clown. Hindi siya nagpapatawa pero bago pa kami makakilos, nagsimula nang pumikit ang mga bata. Tumayo ako. Lalapitan ko na sana si Yana, pero namatay ang ilaw sa clubhouse. Nagkagulo, may mga batang umiiyak, nagsisigawan ng mga magulang. Sa dilim, nakita ko si Mr. Bubbles. Tumatawa habang naglalakad papalapit sa mga batang nakapikit. Tumakbo ko papunta kay Yana, pero nawala siya. Sinisigaw ko ang pangalan niya hanggang sa makakita ako ng maliit na anino papasok sa storage room sa gilid ng stage. Dali-dali akong sumunod. Binuksan ko ang pinto. Wala roon si Yana, pero may iniwang sulat sa lamesa. Isa-isa lang, isang kaluluwa sa bawat party. Pagbalik ko, bumalik na ang ilaw. Wala na si Mr. Bubbles. At ang mas malala, wala na rin si Yana. Ilang oras kami naganap. Sinaliksik ang buong clubhouse. Tinawagan ng pulis, pati CCTV, sinuri. At sa footage, wala ni isang clown na dumating. Walang Mr. Bubbles. Walang pumasok na lalaking naka-costume. Pero lahat ng bata, naalalang nandun siya. May lobo pa nga silang dala na may mukha niya. May isa pang batang nagsabing, sabi niya, si Yana daw ay may bagong laro sa ilalim ng entablado. Babalik din daw siya next year. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Troy. Hindi ako mahilig pumunta sa mga children's party noon. Lalo na kung hindi ko naman talaga kilala yung bata. Pero dahil kapitbahay lang namin si Tita Mirna at close siya sa mama ko, wala akong choice kundi sumama sa 7th birthday ng anak niya, si Mara. Ginawa ang party sa covered court ng subdivision. Malaki ang espasyo. May mga upuan, lamesa, balloons, at may stage na parang may tarp. Happy 7th birthday, Mara, ang nakasulat. Pagdating ko roon, parang normal lang naman ang lahat. Andun ang ibang kababata ko na pinilit din siguro ng magulang. Kumakain, tumatawa, may clown na medyo corny, pero pinapalakpakan pa rin ng mga bata. May mga palaro gaya ng Trip to Jerusalem at Bring Me. Pero may isang bagay na agad akong napansin. Isang lobo, itim, hindi ordinaryong itim. Para bang sobrang kintab nito at parang may maliit na mata sa gitna. Akala ko, design lang. Pero nang tumagal, yung mata ay parang sumusunod sa akin. Uy Troy, anong tinitignan mo? Tanong ng kaibigan kong si Mika. Yung lobo ba na yun? Gumagalaw yung mata? Tanong ko. Lobo lang yan, ang weirdo mo, sabi niya. Pero habang tumatagal ang party, napapansin ng ibang tao na may kakaiba sa lobong yon. Hindi ito gumagalaw gaya ng ibang lobo na tinatangay ng hangin. Nakatali lang ito sa gilid ng stage. Bandang 4:00 ng hapon, may batang babae siguro, mga 5 years old, na tinangka itong lapitan.
Narinig kong sinabi niya, "Pa-picture ako sa lobo." Pero paglapit niya, bigla siyang nadapa. Tumama ang ulo sa simento. Tumilapon ang view sa damit niya. Umiyak siya ng malakas habang yung ibang bata naman ay biglang natahimik. Lumapit si Tita Mirna at sinabing, "Bakit ba may itim na lobo dito? Hindi naman to kasama sa design." Tinawag nila ang supplier ng party decors. Sabi ng staff, "Ma'am, wala pong itim na lobo sa order nyo. Wala rin po kaming itim na stock." Kinagabihan, habang nagkakainan ng cake, may isa pang batang lalaki na sinubukan putukin ang lobo gamit ang stick. Sa mismong pagdampi ng stick sa lobo, biglang namatay ang mic at speaker sa stage. Nag-brown out sa court kahit maliwanag naman ang paligid. Pagkabalik ng kuryente, wala na ang batang lalaki. Nagkagulo, tumawag ng tanod. Lumingon ako sa stage kung saan nakatali ang lobo. Wala na rin ito. Kinabukasan, sa group chat ng mga taga-subdivision, may kumakalat na picture na hindi alam kung sino ang nag-post. Picture ito ng stage kahapon, pero may mali. Sa likod ni Mara, habang iniihipan ng kandila ng cake, may itim na lobo na nakalutang sa likod ng ulo niya. At sa gitna ng lobo, may muka. Mukha ng isang matandang babae na nakangisi. Lumipas ang ilang linggo, hindi na raw lumabas ng bahay si Mara. Palaging nilalagnat, nagsasalita mag-isa. Naaamoy ng kapitbahay ang parang amoy na susunog na goma tuwing gabi. At tuwing lalapit sila sa stage, may nakikita raw silang itim na lobo nakatali sa harap. Nabalitaan namin na ang dating lote kung saan itinayo ang covered court ay dating krematoryo noong 1970s. Isang babae raw ang nasunog doon habang may blackout. Nasabing aksidente, pero may chismis na sinadyang ikulong ng mga kabarangay dahil sa akusasyong mangkukulam. At simula raw noon, tuwing may handa ang may kasamang balon sa lugar na yon, lagi raw may itim na lumilitaw. At ang mas nakakatakot, hindi ito binibili, hindi rin dala ng kahit sinong supplier. Basta, andun lang naghihintay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.